Oh, Two of Cups, Death energy. And I'm getting this like a GIF, parang moving picture no sa aking mind no na may pinupulot naman nagkalat. It looks like lentils no. Tapos madulas 'yon. Every time na pinupulot nalalaglag ulit, no? So parang someone here could be trying to fix a relationship that is already dead long time ago. So let us see. What type of situation ito? And paano kayong involved dito? Let us see. Okay. Just take only what resonates. Okay. Hmm. Nahihirapan makatulog 'to ng literal sa gabi mga babes 'no. Actually hindi nga lang sa gabi 'no, hindi rin mapanatag ang kanyang kalooban 'no, kahit sa araw, sa umaga, sa hapon gano'n 'no. So meron siya ritong particular 'no, na mabigat sa dibdib niya 'no. Hindi ito yung health issues na karamdaman 'no, pero ito ay klase ng parang torture sa kanya 'no, with the Ten of Swords energy, Nine of Swords right here 'no. Parang ito ay tapos na, okay nakaraan na 'no, pero ang bigat pa rin nito para sa kanya 'no. Maaaring may mabigat na kasalanan itong tao na 'to sa inyo, may nagpapabigat ng loob niya ngayon 'no. Dahilan kung bakit nagkakaroon siya rito ng sleepless nights. So, let us see. Hmm. Four of Wands in reverse is an indication right here that this person here could had possibly messed up or ruined, okay, yung inyong connection, no? Ang inyong tahanan. So, parang sinira niya rito ang inyo ritong tahanan, no? Okay, ang inyong family, kung meron man kayong family, kung kasal kayo nitong tao na to at may mga kids kayo. At kung wala naman kayong kids, no? Parang sinira niya ang inyong marriage. Yan, no? At kung hindi naman kayo kasal, sinira niya through Ten of Swords energy ang inyong connection, ang inyong relasyon, no? At isa yon sa pinakadahilan kung bakit, ano yung parang minumulto siya rito ng nakaraan, multo ng kahapon, no? Na walang ibang may kasalanan or may gawa kundi siya. Messed up, ruined your family. Wow. Maybe malakas yung pakiramdam mo, okay? Mainly kasi nakukuha natin dito 'no, meron kayong Eight of Wands energy, High Priestess right here, meaning to say ramdam mo siya, okay? So even though you're not talking in the physical world, in the 3D world or hindi kayo nag-uusap ngayon, like walang physical na contact, walang communication going on, mapa-online man or SMS 'no or text message, phone call, whatever, telephone call, whatever. I do see that you're feeling this person here. Ramdam mo siya energetically, ramdam mo siya spiritually, at mukhang ramdam mo rin, no? Alam mo rin kung ano nangyayari sa kanya. You are not a fortune teller, not either a tarot or energy reader, but you feel this person, yeah, I'm really wanting to use the word hinagpis kind of thing. Wow, that's very, intense na parang medyo hindi maganda yung meaning, no? When we say hinagpis. So, when we say hinagpis, this person here could be pinagdadaanan yun, no? Yun yung tamang description sa kanya ngayon. In the present moment, naghihinagpis siya rito, no? But, doing nothing. Wala siyang ginagawa. Pero ramdam mo. You know? So, maaaring may strong letter initial siya na B as in boy at J as in joy. Yan, no? So, wala tayong gender dito, no? Pwede rin naman na yan ang mga first
letters ng kanilang name, pwede rin namang may initial silang ganyan, no? Or baka yan ay clues, no, na para sa inyo tong reading na ito. See? Three of Swords energy, heartache, no? Definitely. Moon card, Seven of Cups in reverse. Two of Wands, Four of Cups. Yeah. Your feelings are all valid without any judgment, sweethearts. Now you've got the Hermit. We have here, yeah, definitely your ex-person. You know. Naku, Eight of Swords energy. Ayusin ko lang ng very, very light ang aking screen ng phone. Okay, so hi and hello there collective. My name is Yan. Welcome here. Sa mga returning kong tambayers, thank you sa inyong walang sawang pagtambay at pag-antabay dito. Na-appreciate ko each and every one of you guys. So, yun nga wala tayo ditong gender. So, ba lalaki, LGBT, lahat welcome. Pwede rin na magkapalit-palit yung roles, no? Dahil isa itong general reading. And at the end of the day, palagi kayong may free will na, excuse me, yeah, there's something going on no, sa aking throat chakra because this person right here is someone keeping it inside himself or herself, not wanting to spill the beans, to spill the tea of the truth to you. Okay? Pero, ramdam mo siya. Okay? So, whatever the case may be, just take how this resonates. If hindi nyo pa knows, mayroon pa po tayong other channel. Link is down below sa ating description box. Kaya, kung interesado kayo na tumambay dyan, then, pwede kayong tumambay dyan. Basta just take only what resonates with you, guys. Okay, so yun nga, no? Dito nakikita ko mga babes. By the way, I'm Yan, new viewers, okay? See, look at my throat chakra, no? Kahit na bumabalik pa rin siya sa pagiging husky, okay, it is because this person here is keeping this. Pero alam niya. Alam mo yung kung gagamit ako ng sentences, no, maaring ibigay ko yung example na kasi kasalanan ko. Yan. So in short, alam niyang kasalanan niya, alam niyang pagkakamali niya, alam niyang sinira niya ang pamilya ninyo, sinira niya ang marriage ninyo, sinira niya ang inyong relasyon, ang inyong commitment kung kayo ay mag-live-in, mag-boyfriend-girlfriend. Yan. Sinira niya ang meron kayong dalawa noon. At kahit hindi kayo nag-uusap with the Eight of Wands energy, High Priestess right here, ramdam mo no, ang kanyang presensya big time. So alam mo mga babes no, that this person here, even though he or she is not telling you na nasasaktan siya ngayon, na nahihirapan yung kanyang kalooban dito, may hinagpis siya ritong nararamdaman, alam mo yun, dahil kumukonek siya sa'yo very intensely, very strongly sa inyong energy. Kumakapit siya sa inyong energy, kaya yung heaviness ng feeling na nararamdaman mo, even though you're okay now, even though nakababangon ka na ngayon, even though you're accepting new opportunities in your life, merong heaviness feeling, may nararamdaman kayong kumokonek sa inyo, at yun nga ay walang iba kundi ang ex ninyo. Matindi kasing regret ang pinagdadaanan niya. And alam mo, no, sa Filipino Dictionary, ang salitang hinagpis ay parang intense, no? Parang extreme, kumbaga, 'di ba? Na description, no? Para sa isang tao na sobrang nalulungkot, sobrang nagsisisi dito, no? There's definitely heartache, heartbreak evident right here. So, possible na yung Ten of Swords dito, na kasalanan niya ay posibleng sumama siya, no? Sa iba. Kung hindi naman, pwedeng mayroon siya ritong pinili na options at hindi yun kayo. Pwedeng pangarap niya yun, pwedeng pinili niya rito yung family niya, or friends niya, or mas nakinig siya sa iba kaysa sa'yo, may ganun din. Okay. So, nakita natin dito, no, na ikaw, hindi ka nahihiwagaan with the Moon card energy to the Seven of Cups in reverse. Hindi ka nahihiwagaan sa alin miss yan.
hindi ka nahihiwagaan. Kasi okey ka naman ngayon, pero merong kakaibang pakiramdam kang nararamdaman. Alam mo sa sarili mo na yun yung energy ng ex mo, okey? Kung kung ano man yung parang heaviness na nararamdaman mo, it's not something na ikaw yung, mismong, dumadanas nun 'no, kundi nararamdaman mo yung hinagpis niya, okey? So, ang maganda, you have this understanding na hindi iyon ang energy mo kundi energy ng iyong ex. Parang kayo 'to na, "Oh, alam ko miss 'yan." Iniisip pa rin ako niyan. "Alam ko miss 'yan, nagsisisi na 'yan sa kasalanan niyan sa'kin. Alam ko miss 'yan na 'yang tao na 'yan ay hahanap-hanapin at hinahanap-hanap ako niyan ngayon. Alam ko miss 'yan na yung tao na 'yan ay, ah" sa mga oras na ito ay nais niya ng bumalik sa'kin, sa piling ko, ano. So, ikaw 'to na hindi ka na nagtataka kung ano man yang heaviness feeling na nararamdaman mo, okey. That is definitely your ex-person connecting to you big time. Because tama ka, iniisip ka niya rito 'no, magdamag 'no, and this person right here cannot sleep at night. So, tingin ko malapit niya ng maging kapatid ang panda bear. Sa itim at laki ng eye bags niya. Walang tulog, eh. So, possible din na nagiinom ito, okey. More likely, kung depende kung saan niya mas trip, meron akong nakikita rito kasama yung mga friends niya, 'yan 'no. Yung iba naman parang yung ibang mga friends niya dahil sa dalas niyang uminom 'no, hindi na siya sinasamahan so, may times na siya na lang mag-isa yung umiinom. 'Yan, oh. More likely nakita ko rin siya rito na kung hindi man siya rito pala inom, possible na bumubukod siya ngayon sa iba, na ina-isolate niya yung sarili niya, parang quarantine. Kina-quarantine niya yung sarili niya rito from his or her friends, sa lahat ng yaya, nagno-no siya, 'yan. 'Pag, "Pre tara punta tayo sa mall, samahan mo ko bibili ko ng ganito." "Pasa ko pre." Ano? Yung parang kahit anong tulong yung ibigay ng iba, kahit anong aya ng iba, ayaw niya, 'yan 'no. Kung hindi naman pala inom ang iyong person, ang iyong ex-person 'no, ayaw niya. So, nakikita ko siya rito na kahit hindi siya introvert 'no, or hindi siya homebody, eto siya 'no. Gusto niya ritong mag-isa or mapag-isa. Like, walang ibang makakapagpasigla dito kahit na mga babes 'no, yung mga loved ones around him or her. Even his or her mom or dad, kung sino man yung close niya dun, hindi ko nakikita na nagiging better yung feeling or pakiramdam niya just by talking with his or her mom or his or her dad or whoever it is na, palagay yung loob niyang kausap or komportable siyang kausap 'no. Because the only aid that this person wants right now is you, okay? With the Two of Wands energy, Four of Cups right here, I think this is your energy here, babe, okay? And both of you, these are your energy, the Hermit, okay? I'm gonna explain first the Two of Wands and the Four of Cups energy because kagaya ng sinabi ko sa inyo kanina, you are in the energy of you know it. All along you knew it, 'no? Na yung nararamdaman mo is the energy of your ex wanting you, so bad 'no, na makabalik kayo sa kanyang life 'no, but still doing nothing. Then you're right because even though this person isn't doing anything, this person is someone who is dying to wish na makabalik ka sa kanyang arms. But this is you, Miss Yan, kahit na bumalik pa siya rito ng nakaluhod, ayan 'no. Mula doon sa kung saan man siya naroroon hanggang makarating siya rito, I don't think na sapat yung awa at tingin ko hindi rin naman ako maaawa na, patuloyin siya ulit sa buhay ko. Like ito na yung desisyon ko, buo na ito long time ago, 'yan. So, parang kahit anong gawin niya Miss Yan, tatanggihan at tatanggihan ko pa rin siya sa huli, 'yan. Kasi
Hermit energy, this is your energy na marami kang na-discover sa relationship ninyo nang naghiwalay kayo. Mas marami kang natutunan, sa relasyon ninyo nung naghiwalay kayo. At siya, ganun din. Mas marami rin siya ritong na-realize nung naghiwalay kayo. Ikaw, na-realize mo na marami siyang pagkukulang sa'yo. At siya, na-realize niya na marami siyang pagkukulang sa'yo at napakarami palang dahilan para ma-realize niyang ikaw pala talaga yung nararapat na maging kapartner niya dito. See? Parehas kayong may na-discover pero magkasalungat na. Kasi ikaw, mas na-realize mo na hindi siya yung nararapat para sa'yo, samantalang siya, na-realize niya na ikaw naman ang nararapat para sa kanya. Six of Cups energy, Five of Cups right here, Eight of Swords. Alam mo, hindi lang yung betrayal with the Ten of Swords to the Three of Swords energy ang iniisip niya na kasalanan niya, no? Kundi ang mas nagpapabigat pa at mas magpapabigat pa ng kanya ritong kalooban at isipin in the future ay ang inyong mga happy memories. Kasi ang mga happy memories na yun ay mananatili na lang na memories at hindi na madaragdagan pa. Ay go. Well, kung ito talaga yung final decision ninyo, alam ko naman that you are matured enough at marami kang natutunan dito sa loob ng inyong relasyon nung nagkahiwalay kayo at nakita ko that you're doing okay, that you're doing alright and you're fine, then I'm also fine with that, okay? Because I know that you are matured enough to have your strong decision right here. And this other person here, kailangan niya na rin dito na pananagutan ang kanya ritong kasalanang nagawa. Yeah. So, ito yung mga mensahe na kuha ko here for you, collective. Thank you so much for your time here, babes. And again, I'm Yan. Okay, Sarang Hiyo, Love in Light. And